Look at this photo of this commercial plane and what appears to be a person falling. It was taken by a man who was testing out a new lens. Sa paglalakbay natin sa kasaysayan, may mga larawan na hindi natin inaasahang makikita. Mga imahe na nagtatago ng mga kwento na napuno ng misteryo, takot at kalungkutan. Ang mga pictures ay magsisilbing alaala, sana ngunit paano na lamang kung ang mga ito ay magdudulot ng kilabot at magpapaalala sa atin ng mga pangyayaring nais nating kalimutan. Ang video na ito ay isang koleksyon ng mga litrato na naglalarawan ng mga sandali ng kaguluhan at trahedya na bihirang makita ng publiko. Ating aalamin ang 20 nakakabahala na mga larawan mula sa kasaysayan na hindi mo dapat makita. Kaya tara, simulan na natin. Number 1, the Aberfan Disaster. Ang Aberfan Disaster na naganap noong October 21, 1966 ay isang trahedyang naganap sa South Wales nang bumagsak ang isang bahagi ng minahan matapos ang malakas na ulan na natabunan ng Pantglas Junior School at kalapit na mga bahay. Nasa 144 na tao ang namatay, kabilang ang 116 na bata. Sa mga larawan nito ay makikita ang mga magulang at rescuer na naguhukay gamit ang kanilang mga kamay na desperado na mailigtas ang mga bata. Samantala, matagal nang binalaan ng National Coal Board tungkol sa posibleng panganib ng pagguho, ngunit ito ay naisantabi lamang na naging sanhi ng hindi maiiwasang trahedya. Wala ring mga opisyal ng NCB ang naharap sa malalaking parusa na lalo pang nagpalala sa galit ng mga pamilya. Ang Aberfan ay naging simbolo ng kapabayaan, kasakiman at kawalan ng hustisya na nag-iwan ng malalim na sugat sa komunidad at sa kasaysayan. Number 2, Holocaust Victims. Ang Holocaust ay isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan. Sa pagitan ng 1941 at 1945, humigit kumulang 6 million Jews ang pinatay ng mga Nazi, kasama ang 5 milyong iba pa na tinarget dahil sa kanilang lahi, government officials, ideolohiya at pag-uugali. Kabilang dito ang mga Poles, Romani, mga may kapansanan, mga political prisoner at iba pa. Isa sa mga pinaka nakakagulat na larawan mula sa panahong ito ay ang mga imahe ng mga biktima sa mga concentration camp. Ang mga larawang ito ay nagpapakita ng mga tao na labis na payat, gutom at nasa malubhang kalagayan. Ang mga ito ay madalas na ginagamit upang ipakita ang kalupitan at kawalan ng pagkatao ng mga Nazi. Ang mga larawan ng mga biktima ng Holocaust ay nagsisilbing paalala ng mga kasuklam-suklam na krimen na naganap at ang kahalagahan ng pag-alala at pag-aaral mula sa nakaraan upang maiwasan ang pag-ulit ng ganitong uri ng kalupitan. Number 3, Blanche Monnier locked in a small room. Si Blanche Monnier na isang French socialite ay nakulong sa isang maliit na silid ng kanyang ina sa loob ng 25 years. Ipinanganak siya noong March 1, 1849. Si Blanche ay kilala sa kanyang kagandahan at kabaitan. Noong 1876, sa edad na 27, siya ay umibig sa isang abogado na mas matanda sa kanya na hindi aprobado ng kanyang ina na si Louis Monnier. Dahil dito, ikinulong siya ng kanyang ina sa isang maliit at madilim na silid sa kanilang bahay. Samantala noong May 23, 1901, nakatanggap ang Attorney General ng Paris ng isang anonymous na liham na nagsasaad na may isang babae na nakakulong sa bahay ng Monnier sa loob ng 25 years. Nang salakayin ng mga pulis ang bahay, natagpuan nila si Blanche na hubad, sobrang payat at nakahiga sa isang maruming kama na napapalibutan ng bulok na pagkain at mga insekto. Si Blanche ay natagpuan na tumitimbang lamang ng 25 kilos at hindi pa nakakita ng sikat ng araw sa loob ng 25 years. Siya ay agad na dinala sa ospital para sa paggamot. Ang kanyang ina na si Louis Monnier ay naaresto ngunit namatay 15 days pagkatapos ng kanyang pagkakaaresto. Ang kanyang kapatid na si Marcel ay dinala sa korte ngunit pinalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya na siya ay direktang sangkot sa pagkakakulong ni Blanche. Number 4, American Airlines Flight 191. Ang American Airlines Flight 191 ay isang regular na domestic passenger flight mula O'Hare International Airport sa Chicago patungong Los Angeles International Airport. Noong May 25, 1979, ang McDonnell Douglas DC-10 na nag-ooperate ng flight na ito ay nag-take off mula sa runway 32R sa O'Hare nang biglang humiwalay ang kaliwang makina mula sa pakpak na nagdulot ng pagkawala ng kontrol at pagbagsak ng eroplano mga 4,600 feet mula sa dulo ng runway. Ang aksidente ay nagresulta sa pagkamatay ng lahat ng 271 na sakay ng eroplano.
kasama ang 2 tao sa lupa na nagdala ng kabuuang bilang ng mga namatay sa 273. Ang paghiwalay ng makina ay sanhi ng pinsala sa pylon structure na humahawak sa makina sa pakpak na dulot ng hindi tamang maintenance procedures. Habang ang eroplano ay nagsisimula ng umangat, ang kaliwang makina ay humiwalay mula sa kaliwa na pakpak na nagdulot ng pagkasira sa mga hydraulic lines at isang bahagi ng leading edge ng pakpak. Ang disrupted aerodynamics ng eroplano ay nagdulot ng biglaang pag-roll ng eroplano sa kaliwa hanggang sa ito ay halos nakabaligtad bago bumagsak sa isang bukas na field malapit sa dulo ng runway. Ang larawan ng Flight 191 pagkatapos ng impact ay isa sa mga unsettling na imahe mula sa kasaysayan na nagpapakita ng trahedya at pagkawasak na dulot ng aksidente. Number 5, the shrunken head of a missionary. Ang shrunken head of a missionary mula 1935 ay isang nakakagulat na halimbawa ng tradisyon ng head shrinking na isinagawa ng Jibaroan tribes sa Ecuador at Peru. Ang mga tribong ito ay kilala sa kanilang mga ritual ng pag-shrink ng ulo na karaniwang ginagawa sa mga kaaway na kanilang napatay. Ang proseso ay nagsisimula sa pag-alis ng anit mula sa bungo. Pagkatapos ay pinupuno ito ng mainit na bato o buhangin upang paliitin ang ulo. Ang mga bato ay pinalitan ng mas maliliit na bato habang lumiliit ang ulo hanggang sa makamit nila ang nais na sukat. Ang ulo ng misyonaryo na ito ay may kakaibang katangian tulad ng pagkakaroon ng bigote at balbas na nagpapahiwatig na siya ay hindi katutubo sa South America. Ang kanyang maikling buhok ay nagpapahiwatig na siya ay maaring isang European na misyonaryo o mananakop. Ang mga larawang tulad nito ay nagsisilbing paalala ng mga brutal na ritual at kasaysayan ng mga sinaunang kultura na madalas ay hindi natin inaasahang makita. Number 6. Twins in homemade costumes. Ang larawan ng kambal na nakasuot ng homemade costumes noong 1930s ay isa sa mga unsettling na larawan mula sa kasaysayan. Ang mga batang ito ay nakasuot ng mga costume na gawa sa bahay na maaring mukhang inosente sa una, ngunit ang kanilang mga walang ekspresyon na muka at kakaibang kasuotan ay nagbibigay ng isang eerie na pakiramdam. Ang homemade costumes noong panahong yon ay madalas nagawa sa mga simpleng materyales at kadalasang may kakaibang disenyo na nagdaragdag sa unsettling na epekto ng larawan. Ang mga larawan tulad nito ay nagpapakita ng isang bahagi ng kasaysayan na hindi natin madalas nakikita. Ang mga ito ay nagiging paalala ng mga kakaibang aspeto ng buhay noong nakaraan na nagdadala ng halo-halong damdamin ng takot at pagkamangha sa mga makakakita nito. Number 7, Mummy Autopsy. Ang Mummy Autopsy, early 1900s, ay isang unsettling na litrato na nagpapakita ng isang mummy na isinasailalim sa autopsy noong early 1900s. Ang mga mummy, kadalasang mula sa ancient Egypt, ay pinag-aaralan upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanilang buhay at kamatayan. Ang litrato ay nagpapakita ng mga sayantipiko at mga doktor na nag-e-examine ng mummy, kadalasang ginagawa sa mga museo o mga scientific institution. Ang ganitong uri ng eksaminasyon ay nagdulot ng kontrobersya dahil sa ethical na mga issue na kaakibat ng paggalaw at pag-aaral ng mga bangkay ng mga sinaunang tao. Ang imahe ay unsettling dahil ito ay nagpapakita ng isang proseso na maaring ituring na hindi magalang sa mga bangkay ng mga patay. Sa kabila nito, ang mga autopsy na ito ay nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa sinaunang mga kultura, kanilang mga kaugalian at mga kondisyon sa kalusugan. Number 8, a whale's remains in Alaska. Noong 1910, isang larawan ng mga bangkay ng balyena sa Alaska ang nagpakita ng brutal na katotohanan ng komersyal na pangingisda ng balyena. Ang Thai Company na itinatag noong 1907 ay isa sa mga pangunahing kumpanya ng pangingisda ng balyena sa Southeast Alaska. Ang kanilang operasyon ay nagsimula sa Admiralty Island kung saan ang mga balyena ay hinuhuli at pinoproseso para sa kanilang langis, balin at iba pang bahagi. Ang langis ng balyena ay ginagamit sa paggawa ng soap at lubricants, habang ang balin ay ginagamit sa paggawa ng mga corset at payong. Ang natitirang bahagi ng balyena, kabilang ang karne, bituka, dugo at buto ay ginagawang pataba. Ang larawan ng mga bangkay ng balyena ay nagpapakita ng malupit na kalagayan ng industriya ng pangingisda ng balyena noong panahong iyon na nagdulot ng malaking epekto sa populasyon ng mga balyena at sa ekosistema ng rehiyon. Ang mga ganitong larawan ay nagsisilbing paalala ng mga kasanayan at paniniwala na malayo sa ating modernong pamumuhay. Number 9.
Portrait of German architect Karl Weber and his wife. Ang larawan ng German architect na si Karl Weber at ng kanyang asawang si Emily Stratford ay isa sa mga unsettling na larawan mula sa kasaysayan. Kuha ito noong 1850, ilang oras lamang matapos mamatay si Emily. Ang larawan ay makikita na si Emily ay nakaupo sa isang upuan na may mga wire na humahawak sa kanya sa posisyon. Samantala si Karl Weber ay ipinanganak noong October 18, 1820 ay isang kilalang arkitekto sa Cologne, habang si Emily ay anak ng isang English count. Noong 1849 nagkaroon sila ng isang anak na babae, ngunit hindi nagtagal si Emily ay bigla ang namatay. Ang mga ganitong uri ng larawan na kilala bilang postmortem photography ay karaniwan noong panahon ng Victorian era at nagsilbing huling alaala ng mga mahal sa buhay na pumanaw na. Sa unang tingin, maaaring hindi halata na si Emily ay patay na, ngunit ang mga detalyeng tulad ng kanyang mga mata at postura ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Ang larawan ay isang paalala ng mga kakaibang kaugalian noong nakaraan at nagdadala ng halo-halong damdamin ng takot at pagkamangha sa mga makakakita nito. Number 10, Che Guevara's Last Moments. Ang huling mga sandali ni Che Guevara ay naganap noong October 9, 1967 nang siya ay nahuli ng Bolivian Army sa isang maliit na nayon sa Bolivia. Matapos siyang mahuli, siya ay dinala sa isang paaralan sa La Higuera kung saan siya ay nanatili sa loob ng isang silid-aralan. Sa araw ng kanyang kamatayan, si Guevara ay pinuntahan ng ilang opisyal ng militar at mga ahente ng CIA. Bago siya barilin, sinabi niya sa kanyang executor, "Shoot coward, you're only going to kill a man." Gayunpaman, ang kanyang katawan ay inilagay sa isang laundry sink sa isang ospital sa Valle Grande, Bolivia, kung saan ito ay ipinakita sa publiko at kinunan ng litrato. Ang imahe ng kanyang bangkay na may mga mata na nakabukas at isang mapayapang ekspresyon sa muka ay naging isang unsettling na larawan na nagpapakita ng brutal na pagtatapos ng isang revolusyonary. Ang larawan ay nagdulot ng malalim na epekto sa publiko at naging simbolo ng kanyang sakripisyo at pakikibaka para sa kanyang mga paniniwala. Number 11, people on display at the Coney Island Human Zoo. Noong 1904, ang Coney Island sa New York ay nagkaroon ng isang human zoo kung saan ang mga katutubong tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang mga igorot mula sa Pilipinas, ay ipinakita sa publiko. Ang mga igorot ay dinala sa Amerika upang ipakita ang kanilang kultura at kaugalian, kabilang ang kanilang tradisyonal na pananamit at mga ritual. Ang mga exhibit na ito ay bahagi ng mas malaking kilusan ng ethnological expositions na naglalayong ipakita ang primitibong pamumuhay ng mga katutubo sa mga manonood sa West. Ang mga tao sa exhibit ay madalas na pinipilit magsuot ng kanilang tradisyonal na damit kahit nasa malamig na panahon at magsagawa ng mga ritual na hindi naaangkop sa kanilang bagong kapaligiran. Ang mga ganitong exhibit ay nagdulot ng mga negatibong stereotype at diskriminasyon laban sa mga katutubo at nagsilbing paalala ng kolonyalismo at racism noong panahong yun. Ang mga larawan mula sa mga exhibit na ito ay nagpapakita ng kalupitan at kawalan ng pagkatao na naranasan ng mga taong ito. Number 12, segregationists harass 6-year-old Ruby Bridges with a doll in a coffin. Noong 1960, si Ruby Bridges, isang 6-year-old na batang African-American, ay naging unang black na bata na nag-aral sa isang dating all-white na elementary school sa New Orleans. Ang kanyang pagpasok sa paaralan ay bahagi ng desegregation efforts sa ilalim ng civil rights movement. Araw-araw siya ay sinamahan ng mga federal marshals upang protektahan siya mula sa mga galit na mob ng mga segregationists na ayaw ng pagbabago. Isa sa mga pinaka nakakagulat na insidente ay nang magdala ang mga nagpoprotesta ng isang maliit na kabaong na may itim na manika sa loob nito, isang simbolo ng kanilang puot at pagbabanta sa buhay ni Ruby. Ang larawan ng batang Ruby na naglalakad papunta sa paaralan na napapalibutan ng mga marshals habang ang mga tao sa paligid ay nagpoprotesta ay naging isang iconic na imahe ng paglaban para sa karapatang pantao. Ang kanyang tapang at determinasyon ay nagbigay inspirasyon sa marami at naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng civil rights sa Amerika. Number 13, ang Apollo 1 prayer ay isang unsettling na litrato na kuha noong August 1966 na kung saan makikita ang tatlong astronaut ng Apollo 1 na sina Gus Grissom, Ed White at Roger B. Chaffee.
Sa litrato, sila ay nakaluhod sa tabi ng kanilang spacecraft na tila nagdarasal. Ang larawan ay isang simbolikong protesta laban sa mga problema sa disenyo at kaligtasan ng kanilang spacecraft na kanilang ipinakita kay Joe Shea, ang manager ng Apollo Program Office. Samantala noong January 27, 1967, habang nagsasagawa ng isang pre-launch test, nagkaroon ng sunog sa loob ng command module ng Apollo 1 na nagresulta sa pagkamatay ng 3 astronaut. Ang sunog ay dulot ng isang spark na nagmula sa isang electrical fault na mabilis na kumalat dahil sa pure oxygen environment sa loob ng module. Ang trahedya ay nagdulot ng malalim na epekto sa NASA at nagresulta sa malawakang pagbabago sa disenyo at safety protocols ng mga susunod na Apollo missions. Ang Apollo 1 prayer ay naging isang unsettling na imahe na naglalarawan ng mga panganib at sakripisyo na kaakibat ng space exploration. Number 14, Austro-Hungarian Trench Raiders near Caporetto. Noong 1917, sa panahon ng Battle of Caporetto, ang mga Austro-Hungarian Trench Raiders ay naging kilala sa kanilang brutal na taktika. Ang labanan na naganap mula October 24 hanggang November 19 ay isang malaking tagumpay para sa Central Powers laban sa Italians. Ang mga trench raiders na ito ay gumagamit ng mga granada, flamethrowers at poison gas upang mabilis na makalusot sa mga linya ng depensa ng Italians. Ang kanilang mga taktika ay nagdulot ng malaking pagkasira at pagkamatay sa mga sundalong Italians na nagresulta sa isang malawakang pag-atras ng Italian Army. Ang mga larawan ng mga trench raiders na ito na madalas na nagpapakita ng mga sundalo na may mga gas mask at mga sandata ay nagbibigay ng isang nakakagulat na sulyap sa kalupitan ng digmaan. Ang mga eksenang ito ay nagsisilbing paalala ng mga kasuklam-suklam na kondisyon na naranasan ng mga sundalo sa mga trenches at ang walang awang kalikasan ng digmaan. Ang mga ito ay nagbibigay ng mahalagang aral tungkol sa mga sakripisyo at hirap na dinanas ng mga sundalo noong World War I. Number 15, The Shadow of Hiroshima. Ang Shadow of Hiroshima ay isa sa mga pinaka-unsettling na larawan mula sa kasaysayan. Noong August 6, 1945, ang unang atomic bomb na ginamit sa digmaan ay sumabog sa ibabaw ng Hiroshima, Japan. Ang matinding init at liwanag mula sa pagsabog ay nagdulot ng mga nuclear shadows o mga anino na na-scorch sa mga kalye, pader at iba pang mga istruktura. Ang mga anino na ito ay mga outline ng mga tao, hayop at bagay na nasa landas ng pagsabog. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa ay ang anino ng isang tao na nakaupo sa mga bato sa labas ng Sumitomo Bank. Ang taong ito ay na-evaporate sa isang iglap at ang kanilang anino ay naiwan bilang isang nakakatakot na alaala ng kanilang huling sandali. Ang mga anino ng Hiroshima ay nagsisilbing malungkot na paalala ng napakalaking pinsala at pagkawala ng buhay na dulot ng digmaan. Ang mga ito ay nagdadala ng halo-halong damdamin ng takot at pagkamangha sa mga makakakita nito at nagsisilbing babala sa mga susunod na henerasyon tungkol sa mga panganib ng nuclear weapons. Number 16, The Last Photo of the Dyatlov Pass Victims. Ang huling litrato ng mga biktima ng Dyatlov Pass ay nakuhanan noong January 1959 bago naganap ang kanilang misteryosong pagkamatay sa Ural Mountains ng dating Soviet Union. Ang grupo na binubuo ng 9 na mga hiker na pinamumunuan ni Igor Dyatlov ay naglakbay patungo sa Mount Otorten. Ang huling litrato ay nagpapakita ng mga hiker na naglalakad sa matinding snow na tila walang kamalay-malay sa kanilang magiging kapalaran. Noong February 1, 1959, natagpuan ng kanilang mga katawan sa iba't ibang estado ng Andres at may mga kakaibang pinsala. Ang kanilang tent ay natagpuan na punit mula sa loob na tila nagmamadali silang lumabas. Ang mga larawan mula sa kanilang mga kamera ay ginamit upang subukang buuin ang mga pangyayari bago ang trahedya, ngunit hanggang ngayon nananatiling misteryo ang eksaktong dahilan ng kanilang pagkamatay. Ang huling litrato ng mga biktima ay isang unsettling na imahe na naglalarawan ng isang grupo ng mga kabataan na puno ng pag-asa at kasiyahan na hindi alam ang trahedyang naghihintay sa kanila. Ang larawan ay naging simbolo ng misteryo na bumabalot sa Dyatlov Pass incident. Number 17, Joe R.D. giving his toy train to another inmate. Si Joe R.D. ay isang lalaking may mental disability na may IQ na 46 na maling inakusahan at hinatulan ng kamatayan para sa isang krimen na hindi niya ginawa. Noong January 6, 1939, bago siya dalhin sa gas chamber, ibinigay niya ang kanyang paboritong laruan na tren sa isa pang bilanggo.
Si RD ay kilala bilang pinakamasayang tao sa death row dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan na maunawaan ang konsepto ng kamatayan at ang kanyang simpleng kasiyahan sa mga laruan at pagkain. Ang kanyang kaso ay isang halimbawa ng pagkakamali ng hustisya, kung saan ang isang inosenteng tao ay naparusahan dahil sa kanyang kahinaan at kakulangan sa mental na kapasidad. Ang larawan ng kanyang pagbibigay ng laruan ay isang nakakagulat na paalala ng kalupitan ng sistema ng hustisya noong panahong iyon at ang kawalan ng tamang pagiging makatao na naranasan ni RD. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing babala sa mga panganib ng maling paghatol at ang kahalagahan ng patas na paglilitis. Number 18, For Children for Sale. Ang larawan na may pamagat na For Children for Sale ay isa sa mga pinaka-unsettling na imahe mula sa kasaysayan. Noong August 5, 1948, isang litrato ang lumabas sa Vidette Messenger ng Valparaiso, Indiana, na nagpapakita ng isang ina na si Lucille Chalifu na tinatakpan ng kanyang muka habang ang kanyang 4 na anak ay nakaupo sa may hagdan. Sa harap nila ay isang karatula na may nakasulat na For Children for Sale, Inquire Within. Ang larawan ay nagpapakita ng desperasyon at kahirapan na nararanasan ng pamilya Chalifu. Si Lucille at ang kanyang asawang si Ray ay nahaharap sa eviction at walang trabaho, kaya't napilitan silang ibenta ang kanilang mga anak upang mabigyan sila ng mas magandang kinabukasan. Ang mga bata na sina Lana, Ray, Milton at Sue Ellen na kalaunan ay napunta sa iba't ibang mga tahanan. Ang larawan ay naging simbolo ng matinding kahirapan at sakripisyo na nararanasan ng maraming pamilya noong panahon ng Great Depression. Ang kwento ng mga Chalifu na bata ay nagdadala ng halo-halong damdamin ng lungkot at pagkamangha sa mga makakakita nito. Number 19, Mga lalaking nakapila. Ang litrato ng mga lalaking naghihintay sa linya para sa posibilidad ng trabaho noong Great Depression ay isang unsettling na imahe na nagpapakita ng matinding kahirapan at kawalan ng pag-asa na nararanasan ng maraming tao noong panahong iyon. Ang Great Depression na nagsimula noong 1929 matapos ang pagbagsak ng stock market ay nagdulot ng malawakang kawalan ng trabaho at kahirapan sa buong United States. Sa litrato makikita ang mga lalaking nakasuot ng mga lumang damit, nakatayo sa mahabang linya sa harap ng isang employment office o soup kitchen, umaasa na makahanap ng trabaho o makakuha ng pagkain. Ang mga eksenang ito ay karaniwan noong panahon ng Great Depression, kung saan milyon-milyong Amerikano ang nawalan ng trabaho at kinailangang umasa sa mga charity at gobyerno para sa tulong. Ang larawan ay isang makapangyarihang paalala ng mga sakripisyo at paghihirap na dinanas ng mga tao noong panahong iyon, at ito ay naging simbolo ng resilience at determinasyon ng mga tao sa harap ng matinding pagsubok. Number 20, 23 Treatment of Mental Illness. Noong nakaraan, ang paggamot sa mga may sakit sa pag-iisip ay madalas na brutal at hindi makatao. Isa sa mga pinaka nakakagulat na halimbawa ay ang paggamit ng Treatment 233 na tumutukoy sa iba't ibang uri ng mapang-abusong paggamot na isinagawa sa mga pasyente. Kabilang dito ang electroconvulsive therapy na walang anesthesia, kung saan ang mga pasyente ay binibigyan ng malalakas na kuryente upang magdulot ng seizure na madalas nagre-resulta sa matinding sakit at trauma. Ang mga pasyente ay madalas na itinatali sa mga kama, pinipilit na uminom ng mga gamot na may malubhang epekto at isinasailalim sa lobotomy na isang operasyon na nag-aalis ng bahagi ng utak upang kontrolin ang kanilang pag-uugali. Ang mga larawang nagpapakita ng mga pasyente na sumasailalim sa ganitong mga paggamot ay nagbibigay ng nakakagulat na sulyap sa kalupitan ng mga pamamaraan noong panahong iyon. Ang mga ito ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng makataong paggamot at ang pangangailangan ng patuloy na pag-unlad sa larangan ng mental health care. Ang mga larawang ito ay nagdadala ng mga kwento ng kaguluhan, trahedya at misteryo na bihirang makita ng publiko. Bagamat maaring magdulot ng kilabot at takot, ang mga ito ay nagpapaalala sa atin ng mga bahagi ng kasaysayan na madalas ay nais na lamang nating kalimutan.